Halina't ating silipin ang ganitang solusyon ng isang puno sa ating bansa, Pilipinas, ang Visayas. Parang pa niya. Mascara Festival. Masaganang ipinagdiriwang ang Mascara Festival sa Bacolod City na tinaguriang na City of Smile. Ang kapistahan ito ay nagsimula sa mga unos na kinakaharap ng syudad noong 1980. Naging matumal ang kanilang pangunahing produkto na asukal kaya upang manumbalik ang sigla at ngiti ng mga tao, ipinagdiriwang nila ang mga nakangiti na maskara bilang simbolo ng pagiging matatag at matibay sa kabila ng mga problema na kanilang kinakaharap. Kapag ilo-ilo ang ating pag-uusapan, kilalang-kilala rito ang Dakyang Festival. Ito ay nagaganap tuwing ika-4 ng linggo ng Enero para sa kapistahan ng Santo Niño at mga kasunduan ng mga lokal at dato ng unang sibilisasyon. Ilang sa mga kaabang-abang na palabas tuwing Dakyang ay ang mga paligsahan sa pagsayaw at mga gagawang food parade. Ang Pestang Ati-Atihan ay isang pestang Pilipino na ginaganap taon-taon sa Enero. Karangalan ng Santo Niño sa mga ilang bayan sa lalawigan ng Taray. Nagaganap ang pinakamalalaking Naka-full body hockey na. Naka-full body hockey. Kabayan ng Kalibo ang Full body hockey. Full body hockey. Bro, full body hockey. Nagsimula ang pagdiriwang ng Flores de Mayo sa Bulacan noong 1867. Matapos iadhara ni Mariano Sevilla ang kanyang salin ng panintikang devosyonal na Espanyol na Flores de Maria. Mula noon, ito ay naobserbahan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay isang pagpupugay sa Virgin Maria na nagbibigay ng ulan kapag hinihingi ng mga magsasaka. At ang pagdiriwang para dito ay kumakatawan sa walang patid na pasasalamat ng mga magsasaka. Pinapanatili pa rin ng mga Bisaya ang mga nakasanayang tradisyon dito sa Pilipinas, tulad ng paghahanda ng pagkain sa mga namayapang kamag-anak tuwing araw ng patay sa paniniwalang bumibisita sila. Kinikilala ng mga taga-Visayas ang diwata bilang mga Diyos at ang mga umalagan bilang mga espiritu ng mga yumaong kamag-anak. Tinatawag at inaalalayan nila ang mga diwata at umalagan para sa mabuting kalusugan at kasaganang buhay. May paniniwala sa kabulang buhay at paggalang sa iwapo na makikita sa mga ritual at paniniwala sa Kung maingay, patay. maririnig ko boses na eh. Isa sa mga tradisyon ng mga Turbisayas ang pagpapakasal bago Apo. pamilya. Ito ang nasisignifikan pamilya at pagsasama ng dalawang Uy. na nasa loob ng pamilya. Bilang sa mga tradisyon sa Uy. Visayas, laban itong sunod dahil naniniwan ang mga kaulito na pagpapakasal ang nagtang susunod upang lumias sa makinagalawan at pamahalan kapag ang mga ito ay bubuo ng pamilya. Yun yung sasabit ka eh. Yung sasabit ka ng ano. Ang kasaysayan ng mga Bisaya ay matapang. Siya. Kaya naman na ito ng lahat. Kaya ang mga Bisaya ay namuhay Bisaya. sa mahigpit na pamumuhay. Ang mga magulang ay mahigpit sa pagpapalaki ng kanilang mga anak kasi yan ang kanilang kinagisnang kasaysayan. Amerikano at yan, di ba? pamumuhay. Ginagawa nila ito para sa kanilang buhay ng kanilang mga anak upang mapalaki sila ng nasa tamang landas. Oo, ganyan ang gusto ng magulang na sa'yo. Mga bato. Yan. Awit na yung kamay. Ang kultura ay isang paraan ng pagkasalin-salin ng kaugalian, tradisyon, paniniwala, selebrasyon, kagamitan, kasabihan, awit, sining at pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Ito rin ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang lugar. Mayroon tayong dalawang uri ng kultura, ang kulturang material at kulturang di material. Pag sinabing material, ito ay nahahawakan o konkreto. Pag sinabi namang di material, ito ay hindi nahahawakan ngunit nakikita sa pamamagitan ng pagsasagawa nito. Tayo naman ay namangha at ating silipin ang iba't ibang kultura ng mga taga-Visayas. Ang mga taga-Visayas ay kadalasan tinitingala ng ibang mga katutubo dahil sa kanilang pagiging relihiyoso at devoto sa kanilang relihiyon. May iba't ibang paniniwala ang bawat tao sa Visayas. Hello po. Ang iba ay naniniwala na mayroong Diyos na nagmamayari sa lahat at mayroon din naniniwala na walang Diyos.
na hindi totoo ang sinasabing salita ng Diyos o Biblia. Ang mga Bisaya ay may malasakit sa kapwa dahil sila ay mabait at linasin sa kanila ang pagiging madulungin sa isa't isa. Sila ay nagpapakita ng pagkakaisa at bayanihan sa lahat ng oras. Ang mga taga-Bisaya ay naniniwala rin sa mga iba't ibang pamahiin katulad ng una, pangangati ng kamay. Ang ibig sabihin daw nito ay may pera na darating sa iyo. Pangalawa ang pagkakahulog ng kusal. Ito daw ay sign na magkakaroon sa iyo ng bisita. Pangatlo ang pagpunta Layo-layo. sa loob ng bahay. Ang ibig sabihin, meron ka sa kanila ay binibisita ka raw ng mga mahal mo sa buhay na namayapa na. Ang pang-apat naman ay paglalagay ng libro sa ilalim ng ulo. Ginagawa raw ito para sa ulo lahat ng pinatalayan at mas madali raw maalala ang mga binabasa. Ang pinakahuli naman ay pag-walis ng gabi. Hindi raw ito dapat gawin dahil malas at baka mataboy ang swerte. Maraming mga sikat na pagkain na matatagpuan sa kulturang Bisaya. Isa na dyan ang kinilaw, isa sa mga paboritong pagkain ng Bisaya. Kilala rin ang mga taga-Bisaya sa paggawa ng mga malayok, tela, at mga sandakan. Ang wika ay sumasalamin sa kultura ng isang bansa. Ito rin ay isa sa paraang pangkomunikasyon na nagbibigay buhay at nagtataglay ng iba't ibang variety. Maayong adlaw, yan ang salitang Bisaya sa magandang araw. Algaw dapat yun. Ba na napakaraming sikat na lugar sa Visayas? Ating gayuhin at alamin ang isang kasaysayan ng isang lugar doon. Tara! Isa sa pinakamaunlad na lungsod sa Pilipinas ang Cebu. Ito rin ang pinakamatandang lungsod ng Pilipinas. Ang lungsod ng Cebu ay ang kabisera ng mga lalawigan ng Cebu sa Pilipinas at ang ikalawang pinakamahalagang sentrong urbano ng bansa. Uy! Ang ganda! Maraming kwento ang pinagmulan ng pangalang Cebu. Una ang Cebu, ngunit ayon sa aming pananaliksik, ang pangalang Cebu ay nagmula sa salitang Cebu na ang ibig sabihin ay train. Sa panahon ng pagkahari ni Rama Humabon, ang isla ay naging mahalagang sentro ng kalakalan kung saan ang iba't ibang mga bagay ay pinapaliguran ng mga bagay mahalagang kalamitan, mabango at iba pa. Ang mga daungan nito ay nakilala sa wikang vernacular bilang siniboy at inipit na ang ibig sabihin ay ang lugar para sa kalakalan na kalabunan ay pinaikli sa siniboy at musulman kung saan nagmula ang modernong pangalan ng Cebu. Ito ay kilala bilang isang layo ng pangingisda bago dumating ang mga Espanyol, ngunit naging industrialisado sa Pilipinas sa mga taon. Isa na ito sa pinakamulitan ng Pilipinas sa Pilipinas kung saan ang Cebu City ang sentro ng komersya at industry. Ang Cebu City, ang kabisera ng Cebu, ay itinuturing ng pinakamagandang lungsod sa Pilipinas. Kilala rin ito bilang pinakamagandang pamayanan na itinatag ng mga Kastila sa bansa. Natagpuan sa isla ang mayamang bakas ng kasaysayan ng Pilipinas na iniwan ng karamihan sa mga Kastila. Kabilang sa mga makasaysayang lugar na ito ay ang Magellan's Cross na matatagpuan sa downtown Cebu o isang Kristyanong cross na itinanim ng mga Portuges at Espanyol ayon sa utos ni Ferdinand Magellan pagdating sa Cebu noong Abril 1521. Lapu-Lapu Shrine ay isang 2 metrong estatwa na natagpuan sa Batan na itinayo bilang parangal bilang Lapu-Lapu, isang katulad pinuno na nagkasimula sa pagkakatay ng Magellan. Sa parito ang College Street, ito ay ang pinakamatanda at pinakamaitim na isang kalsada sa Pilipinas. Isa rin rito ang Fort San Pedro. Ito ang pinakamatindang struktura ng pagtatanggol ng militar na itinayo ng mga Espanyol at katutubong Cebuano na manggagawa sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Sa paglipas ng mga taon, ang Cebu ay naging mas industrialisado. Ang pagdispong ng malalaking kumpanya, ang takbo ng teknolohiya, at ang inobasyon ng mga tao ay napaka-progresibo sa Cebu. Ang Cebu ay tahanan na ngayon ng maraming BPO at maliliit hanggang sa napakalaking kumpanya na nag-aambag sa pag-unlad ng buong isla lalo na sa Cebu City. Ngayon,
Kapag pag-uusapan na ang Cebu, ito na ay ang hulugan ng kapahingahan, karangyaan, kasiyahan, lahat yan nasa isang isla. Para sa Cebu, lahat ay nakaya. Nariyan ang magagandang pasyalan, naglalakihang mga gusali, mga pagpipigil ng kabundukan, kamanghamang ng masasayang komunidad, napakarami pagpipilian ng masasayang kainan at maraming iba. Ang panitikan ng Bisayaan mula sa kanluran na at Silangang Visayas. Si Heriberto Buban ay binigyan ng karangalang nagdama ng panitikang Bisaya. Tubong Iloilo, nakasulat siya ng maraming moro-moro at komedya sa wikang Bisaya. Ang kanyang mga moro-moro na sulat ay ang Mutiyang Matanaw, ang Lawang Bulawan, at ang Salaming San Pagtano. Ang kanyang mga komedya ay ang Carmelina, Libro, at Ledones. Mula sa kanilang Visayas o kilala sa tawag ng Buksin na binubuo ng aming probinsya, Aklan, Antique, Capiz, Gimaras, Iloilo, at Negros Occidental. Sila ay tinatawag na pinalibay o tula. Isa rito ang luwa o uri ng tula na kanilang matusunod sa apat na linya na binibigkas sa damihan, kasalan, o pamamagitan. Narito ang isang halimbawa ng tula. Ito sa bukid, may husay na nagiging. Kung naligos ito sa isla, may dayang utong nagiging. Sila rin ay may tinatawag na patumahan o utong mga akon. Bakor, katungat kapaya kaabot sa Amerika. Rong, kung butongon, kung bayabot, kasaot si Tyson. Kung mahinga patay, kung bukian mo. Kung dahong gipungahan, kung bumahan. At ang panghuli ay ang pagdayaw o talupat. Isa sa halimbawa nito ay ang pagdayaw ni Deli Sonza. Ito ay talumpati na nagpupugay sa reyna ng kapistahan. Dumako naman tayo sa gitnang Visayas o kilala sa tawag na Region 7 at binubuo ng apat na lalawigan, ang Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siligon. Nangunguna dito ang tinatawag na Sanglitan o Salawigan. Ito ay isa pa rin na pahayag na ginagamit ng mga ganda noon upang mangaral, payo at iuwi ang mga kabataan sa tamang landas. Mayroon din silang tinatawag na lubong sulilan o may kwento. Umangin na ang Gala Vicente Soto ang itinuturing na kauna-unahang may kwento ng Cebu na ilathala ito sa ang sulat na pahayagan din ni Vicente Soto. Binarismis o prosa, ang prosa ng mga taga-Cebu ay yaong mga isinusulat na nauukol sa meditasyon, buhay ng mga santa at santo at mga seremonyang pananampalataya. At ang panghuli ay ang mga ambahan biyaw o awiting bayan. Sa Loma, awit ng daragat, Kanurun, awit sa namatayan, Sambutani, pagbitay sa kaaway, balitaw, pag-ibig, hundo, epiko, at tirana sa pagtatalo o debate. At sa wakas, ang Silangang Visayas o kilala sa tawag na Region 8 ay binubuo ng anim na lalawigan. Ang Leyte, Buliran, Samar, Silangang Samar, Nilagang Samar, at Katulugang Samar. Sila ay may dalawang uri ng tula. Ang Bicol o matulaking diskurso sa pagitan ng lalaki at babae at balak naman ang tawag sa diskurso sa pagitan ng lalaki at babae patungkol sa pag-ibig. At mayroon din silang sanaysay. Yung sanaysay ang tawag ng mga Cebuano sa sanaysay at kadalasan ng tungkol sa mga paliwanag tungkol sa politika, kultura, lugar at iba pang kaukulitan. Dalawa sa halimbawa nito ay ang mga hanumanan sa Cebu ni Vicente Soto at babae o Lino.